Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon 8 minutes ago. Title: Nauna pa ako kay Tambaluslos at Saldi Kupal. Ito ang reaksyon ng content creator na si Jack Argota matapos matanggap ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation nitong Huwebes. So ngayon, Huwebes ngayon. Sa isang Facebook post, ipinakita ni Argota ang dokumentong personal umanong inihatid ng mga tauhan ng NBI sa kanilang bahay. Sabi niya, may subpoena nako, sa wakas, dumating din. Ha ha ha. Salamat National Bureau of Investigation sa paghatid dito sa bahay. May maikling kwentuhan at tawanan ha. See you mga boss. Sabi niya. Matatandaang noong Enero 31, sinabi ni Lito Magno, Acting Director ng NBI, sa panayam sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel na posibleng masibpuena si Argota. Ito ay kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng faking medical record ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media. So ito po, si Jack Argota, isang sikat na content creator. Okay, so unahin natin yung medical record. Ano ba ito? Ito ba yung CT scan di umano na ang nakalagay letterhead is St. Luke Hospital o Medical Center. Na nakalagay doon pangalan Ferdinand Marcos Jr. Tapos sinasabi doon yung findings tungkol sa sakit na diverculosis na kumalat sa social media, na kung suriin mo yung dokumento at kung totoo yun, parang lumalabas na lumalala ang sakit ng Pangulo. Hanggang ang St. Luke's Medical Center nag-issue ng statement na peke yung dokumentong yun. I don't know kung ito bang dokumentong ito ang rason bakit nasubpoena si Jack Argota. Anyway, subpoena man lang ito. Hindi pa ito kaso. So, punta siya doon, magpaliwanag. Depende sa paliwanag niya kung siya ba ang nag-post. Kung mapatunayan niya na hindi siya ang nag-post, walang mangyayari sa kanya. Kailang kung hindi niya mapatunayan at kung ang NBI, marunong ang NBI, mataas ang respeto ko sa NBI. Isa sila sa mga pinaka-professional na law enforcement agency sa ating bansa. By experience. Malala ko mga last week, yung regional director ng NBI sa National Capital Region, kababayan ko mismo. Congratulations, Attorney Joel Tobera. Naging estudyante ko noon, nung maestro pa ako sa high school. Kaya mataas ang magagaling ang ating mga NBI agents. So natuntun nila kasi mahirap kasi yung although hindi ko pinaparatangan o I'm not judging Jack Argota na siya. Bahala na siyang Ang sinasabi ko, mahirap yung mag-post ng mga peke. Kaya ako maingat ako sa aking binibigyan ng reaction vlog. Baka nagre-react ako sa isang faking post. Ayoko. Kung alanganin ako, sinasabi ko na I'm not sure kung totoo ba ito, but reaction. But anyway, bahala na si Jack Argota
magpaliwanag. By the way, mayroong isang sinobpuena, I don't know kung kinasuhan ba. Noong nagkalindol sa Cebu, lindol ba yun? Isang content creator na yung bugo ba? Yung parang ginanon lang yun, nilagyan lang ng aro. Yung parang may bayan ata sa Cebu na bugo o ano. Tapos ginanon niya, may aro lang na ganon kay Pangulong Marcos. Ano na daw parang grade threat na daw yun. Kawawa naman yung vlogger na yun. Kung ano nang nangyari sa kanya, nakasuhan ba o sinobpuena lang. But anyway, ulitin ko, pag makatanggap tayo ng subpuena, sumunod lang. Kung wala ka namang kasalanan, sagutin mo lang. At ako, naniniwala ako na buhay pa ang hustisya sa ating bansa, including sa NBI, prosecutor, very professional sa experience ko. Bago lang, yung cyber libel case na isinampa ni Senator Hontiveros laban kay Attorney Topacio at mga DDS vloggers, Banatbay, Teo Moreno, Kipichu, Jason Sa, then may Teo, may isa pa, ibinasura ng mga piskal for lack of prima facie evidence with certainty of conviction. Yan. Maganda itong sinusunod ngayon ng mga piskal. Hindi probable cause lang ang tinitignan kasi mahina kung probable cause lang. Dapat mas malakas yung ebidensya. Certainty of conviction para kung isinampa na ng piskal sa korte, most likely makukonvict. Ganon dapat. Kaya good luck, Jack Argota. Isa ito sa mga content creator na walang takot na nagpapahayag ng kanyang salubin. Sana mapatunayan niya na hindi siya ang nag-post ng faking medical record ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo na ang video na ito.